Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Pisces. Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. I hope na makaresonate ka dito. This is general reading, weekly tarot reading para sa lahat ng Pisces. Okay, tingnan natin. First card mo Pisces is isolation. Bakit isolation? Tingnan natin. First card is isolation. This is from May 12 hanggang 18 siya. Tama ba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Isolation. Okay, Pisces. Comment down below if you resonated. Tingnan mo yung 2 cards mo dito. Number 2, Libra energy, balance. Sinasabi ng bara sa'yo dito na merong mga Pisces na makakapag-desisyon sila sa linggong ito na mag-isolate. Ano yung ibig sabihin ng isolation na to? Parang gusto mong mapag-isa. Pwedeng umiiwas ka. Pwedeng lumalayo ka. Parang ganon. So, nag-isolate ka or iniiwas mo ang sarili mo sa ibang tao. Parang ganon. Okay, next card natin is Full Moon in Gemini. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na sa linggong ito, yakapin natin yung flow of life, yung kumbaga acceptance. Tanggapin natin kung ano yung mangyayari sa linggong ito. Pero mayroong ditong Pisces na parang wala siya sa mood, wala siyang energy, wala siyang focus sa linggong ito na ang gagawin niyo lang is magpahinga, matulog, wala siyang oras makipag-usap, makipaghalubilo, ganyan-ganito. And sinasabi ng baraha dito na if you are experiencing negativity or toxicity, just let it go. Go with the flow lang tayo. Okay, thank you. Pisces. Okay, Pisces. Pasensya na guys kung sobrang ingay. Okay, kasi sobra din na mainit. Okay, Pisces. 4 of Cups and then Page of Wands. So, nakikita ko sa'yo dito Pisces na ano man ang hinihintay mo na to sa ngayon, it's either good news, it's either message, chat, call, or confirmation. Kasi yung 4 of Cups na to, naghihintay ka eh. Yung pakiramdam ng Pisces na to is isolated siya. 'Di ba? Yung parang feeling abandoned. Yung parang feeling niya hindi na siya kailangan ng mga tao sa paligid niya. Ito yung energy na to. And sinasabi ng Page of Wands sa'yo na in the near future, okay, sa mga susunod daw na taon, buwan, araw, linggo, sinasabi ng bara sa'yo na yung kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon ay hindi na yan yung pakiramdam mo sa mga susunod. And sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na huwag kang magpa-focus sa kung ano yung wala sa'yo sa ngayon. Huwag kang magpa-focus sa kung ano yung hinihintay mo. Mag-focus ka sa future. Mag-focus ka sa kung ano yung parating. Mag-focus ka sa kung ano yung blessings. Okay. Dito sa barahang to, meron ditong mga Pisces na sa linggong ito, siguro meron kayong naiisip or maybe nagre-reminisce lang kayo. Remembering the past, diba? Nagre-remember lang, nag-iisip lang, iniisip nyo, binabalikan. Binabalikan nyo yung, siguro dati sobrang marami kayong pera, mayaman, maganda yung trabaho. Lalo na yung mga Pisces na retired na, diba? Yung naandyan na lang sa bahay, nakaupo, nanonood ng TV. Siguro inaalala mo yung mga panahon na nagtatrabaho ka pa, yung kumikita ka pa, every weekend, kung ano yung ginagawa mo. So, nakikita ko sir dito na nagre-reminisce ka ng past experiences mo, lalo na sa financial. Okay. So, yung iba naman sa inyo dito, Pisces, sinasabi ng bara sa inyo na siguro, for the past years, maybe how many years? Maybe 4 years or maybe 9 months. Siguro 1 year or ilang taon na medyo na problema ka sa pera. Maybe hindi naging maganda yung
takbo ng negosyo mo, yung trabaho mo. But dito sinasabi ng baraha mo na ngayon sa kasalukuyan, sinasabi ng barahan na may pagkakataon ka na para maibalik ito. Ma-reclaim yung power, ma-recover yung nawala, mabalanse yung pera, makabayad ng utang, madagdagan yung sweldo, madagdagan yung resources, madagdagan yung finances. Okay, thank you. Yun lang, nakakaloka ka. 2 cards na to, sinasabi ng baraha sa'yo na isang balita ang posibleng darating sa'yo, Pisces. Ang balitang ito ay napakaganda. It's a good news kasi yung balitang ito na darating sa'yo, napakaganda to na pakinggan, marinig. Una, isang tao na posibleng rason kung bakit ka nahihirapan financially or emotionally, ang posibleng mawawala sa buhay mo. Like for example, hindi siya mawawalang literal, but yung rason kung bakit ka nahihirapan ay posibleng mawala yon. Okay, unahin natin. Ito, like for example, breadwinner ka. Breadwinner ka, possible na, syempre, ikaw yung nagpo-provide sa family. And, yung balitang ito na darating sa'yo, sa linggong ito, ay posibleng makatulong to sa'yo. Kasi posibleng, yung taong ito na tinutulungan mo, ay makakahanap na siya ng resources niya, or ng trabaho, or ng business, or ng income, para hindi mo na siya kailangan tulungan pa. So, the Sun, sinasabi ng baraha sa'yo, na overall, sa month na ito, sa month ng May, especially sa week 12, sinasabi ng baraha sa'yo dito na sobra-sobrang happiness, contentment, satisfaction, accomplishment, yung mararamdaman mo. Okay. So, next card natin ay the Wheel of Fortune and 7 of Swords. So, sinasabi sa'yo dito, Pisces ng baraha, maraming magbabago sa'yo. Financially, emotionally, spiritually, physically. Unahin natin yung physical. Physical, pwedeng gumaling ka sa kung ano man ang sakit mo. May mga masasakit ka sa katawan, masakit sa kalooban na posibleng mag-heal. Financially, yon, may recovery ng financial. Emotionally, may ganun din. May mga reconciliation, forgiveness, apology. Meron kang mga mararanasan na pagbabago. But the problem is, meron ditong temptation. May 7 of Swords. Ang 7 of Swords na to, pwedeng nakawin niya yung kaligayahan mo, pwede niyang sirain yung momentum, pwede niyang baguhin yung mga nangyayari. So, ibig sabihin niya, mag-iingat ka, Pisces, kasi meron ditong isang tao na posibleng hindi masaya sa kung ano yung happiness na meron ka. Ibig sabihin, may isang tao dito na insecure siya sa'yo. Pwedeng inggit siya dahil may trabaho ka, inggit siya dahil kumikita ka ng malaki kaysa sa kanya. Nainggit siya dahil siguro sa kung ano yung meron ka, wala siya, parang ganon. So, maybe Gemini, Capricorn, or fire sign Leo, Aries, Sagittarius, or kung ano mang zodiac sign siya, or earth signs Virgo, Capricorn, ang posibleng inggit or meron siyang pinaplano na hindi maganda laban sa'yo. So, kinakailangan mong mag-ingat dito. Nakakaloka. Kasi, sinasabi ng baraha sa'yo na may magbabago talaga eh. Maraming magbabago. Like yung iba sa inyo na ang dami-daming trabahong ginagawa, pwedeng medyo gumaan yung trabaho. Yung ibang obligations, posibleng gumaan. But, ang problema mo dito, Pisces, is meron naman ng mga tao dito na hindi masaya dahil sa gumaan yung obligations mo. Okay? So, tingnan natin sa ilalim. Sa ilalim mo is Emperor and 3 of Pentacles. So, yun. Meron ditong Pisces na posibleng mag-o-open ng business. Meron siyang maiisip na business na i-open. Meron ditong Pisces na mapopromote sa trabaho. Merong tataas yung sweldo, tataas ulit yung income niya, yung resources niya, lalo na kung nagne-negosyo siya. Yung mga nawala sa kanya, maybe may umutang, pwedeng magbayad na yung may utang, may nanloko, may nang scam, pwedeng bumalik yun sa kanya tenfold, or posibleng yung balance sa pera. Lalo na yung mga Pisces na nanonood ngayon,
na medyo nahihirapan kayo sa pagmamanage ng iyong salapi, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng maayos na yung balanse ng pera. Pwedeng, kung dati ay nahihirapan kang balanse nito, ay ngayon ay medyo maayos na yung pagbabalanse mo. Or may rason na, may ways na para maayos mo yung finances mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!